na-recall ni Lord, atinan ako ng isa na Thursday, nga gihimong ko na pagwawali. Ako'y nagdala sa mensahe nito sa dasal. And one of the points nga ako stress yun pag-ayo rito, nga unsa katsada kayo ang pag-move na ni Lord sa tao tungkol kay gimugna niya una sa tanan ang lalaki, no? Ulahi ang babae. Stress nila ako dito tungkol kay sa Sunday school pa kaganina nga kaningang perfect will ni Lord, no? Ang perfect will ni Lord, He uses His perfect people to fulfill His perfect plan and purpose, no? O ngayon naman ako maigsoon na truly, when the Lord Jesus Christ came on earth, ang perfect plan, what is really the perfect plan? The perfect plan that God should come here on earth, no? Gamuan yun siya, ang nagtukmod sa iya nga lumuan, tungod sa kadakong kaayo sa iyang ugma. O kinahanglan mo ani siya para katong perfect, original, perfect plan niya, ma-restore back into the original order. Nga, katong giingon sa Genesis chapter 1 verse 26-27, nung alin siya nga, God created man in His own image and likeness, for them, no? Because umanyagimog na ang lalaki o babae, gingnan dayon ni Lord nga go and multiply. Mo nang magminyo yun ang tao, no? Karon maka-multiply. And one of the most kanibitang importante kaayo nga giingon dito, let them have dominion over all things. Katong may pinangatsyahan kayo, let them have dominion over all. The things in the sea, in the water, the things in the air, no? The things in the land. Have them dominate. Pero along the way, kini nga power to dominate, nawala. Munang ang tao, mahatlok na noon, ningining mga minugna ni Lord, nga mga kahayupan. Kasi atlong kagiro. Matlong kagiro kay mapaakal ta. Kasi atlong kagipis. Oh, you see? Pero ang original plan ni Lord is for us to dominate, to have a dominion over all things. Isda sa tubig, sana kanang naasa kaning ibabaw nga mga birds, no? O kanang mga mananap nga kakamang sa yuta. And gigon ako dito nga, grabe ang original plan ni Lord. No? Gimugna niya ang lalaki, o giingna na you have to dominate. You have to have dominion over all this creation. Hallelujah. And God, Jesus Christ is on the process of restoring all those things. Kamalupad, grabe, sa dihang Ginoo in the form of human. Because Jesus Christ is God incarnated to human. Sa diyang niya siya, hinay-hinay ni Lord Jesus gina-restore. Ang tanan mo na nga kung ikaw Kristohanon, you have to, God expected you to dominate things. Ang Bible ngayon nga, kita dapat ang ulo, dili kita ang tiil. Bisan asa kaibutang ni Lord, you have to excel. Muna siya other word. You have to excel. Ikaw ang mudumala, umangkani nga sa mga opisina, dali kaayo makakitaan ang mga Kristohanong born again. Gihangyo na ko si Juan mo'y maglin sa prayer. Gihangyo na ko kung naan ka sa office na nababa, tingala ka na, lakang ka nag-display nga, born again ko, Kristohanon ko, bago na nga akong pinaluwi. Ako karon, pwede ko ninyo gamiton pero matingala ta ano, kakakita, kaka-identify, kaka-distinguish ko, Kristohanon kang tinuod. Why? Dili siya kapungan.
May sel ka, ang kahayag makita yun sa kinabuhi. Why? Because it is the power and it is the working of the Lord Jesus Christ inside and out. Nga dili yun malalis, nga ikaw Kristohanon, nga ikaw mo na nga ikaw ba mo na kinabuhi niya nga Kristo. Nakaangko na niya anak ng klases kinabuhi nga bako. Hello. That's why strong kaayo yun na Ginoong Jesus. You should be the light of the world. You should be the salt of the world. Can we imagine sa kalibutan gitgit kay pulo sa sala? Dayon walay ikaw, walay kita, walay ako nga magdanag ng kahayag sa kalibutan nga mahimong preservative. Ang asin is preservative, di ba? The salt is preservative. Nga ang karon dili pa i-destroy ang kalibutan. Kay naamay lami. Naamay ikaw nga asin that preserves. Wala na inada, kung tanaw ni mong kalibutan, it's full of darkness, it's full of sin. Sa lagi rin, patak, ito, dinida. Ang imagination ng dahan sa tao, grabe na kahugaw. But because naapay nag-preserve, that's why dilipay mo ni Lord ang total distraction. Total judgment. Because of that light, because of that soul, na pinay-restore ni Lord back into in an original plasta ng iiling ng kalibutan. And God is restoring the original life nga iyang unas tanan gihatag kanimo kanatong tanan sa panahon bisan pag may ka kaniad ka naman tong klases kinabuhi sa panahon niya kan og iba igsoon mao ganing gihisgutan ang lineage, ang kuan ni Jesus, kani ancestors, family tree, iskatang ganang grabe kataas kayo, from generation to generation, taas kayo. Ingon dayon, kinsa na memorize ato, na wala yun kay daghan yun kay sa nga tanan nga generation, gihisgutan ang family tree. No? Hallelujah. From Abraham, grabe. Pero mga imperfect people sila. Inay mong dapat, imperfect mo ka. Imperfect ka, but God is going to fulfill His perfect plan of niya. Wala mo kayo na perfect. Because perfection is on the process. Amen. Hallelujah. Idala ka karon ni Lord. Yes, Romans chapter 8. Chapter 8, verse 1. Hindi ta karon mag-isgot mo isip. Verse 1 to 4. Ikaw dili, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the Spirit, to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Kanunay kang kauna-una sa mga butang espirituhanon, langit nun, sa diyang nakapaton na ta sa tinuod nga kinabuhi diha kang Kristo. Dili na susama sa daan akong kinabuhi nga gihisgutan sa chapter 7. Gabisan mo sa una ako, kabalo ko nga mao gini insakto nga himon, pero kakatingala ko, dili man mao ang akong kakahimo. Nasayon kayo ko diri sa akong kinasunuran that this is the will of God. Pero anong inig-execute dili man mao? Chapter 7 verse, sige, yes, chapter 7 verse 14.
For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. This is the old life. Ang atong iskusan karon is not the old life, pero ako lang lapitan ini. Because we're going to talk about the new life or the life in the Spirit. Kanini ang ato lang lapitan ka Deuteronomy chapter 7, verse 14 to padayon lang ta. For what I am doing, I do not understand, hindi na ako makasabtan. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. O sa ino, nandili na ako gusto mo, nakain mo na ako. O tanara ko na daan akong kinabuhi. Kabalong ta what is right and what is wrong. Kabalong ta what is true and false. Kabalong ta what is good and bad. But many times, we do bad things. Many times, we do false. Many times we do wrong. Because this is the old life without the Lord Jesus Christ. Kaano na kinabuhi sa wala pa si Kristo, kinangan sa kinabuhi nato. Kung nagdili ka tingadaan mga igsoon, na bisan pag-aweta, na this is good, this is supposed to be done, hindi na ito kamay mo. Why? Iskutan niya, we are a slave. Usay Bisaya sa slave, ulipon. Ulipon kita sa daan na kinabuhi, naging dominahan sa kaaway sa Diyos. That's why gani kita ang mudominar. Sa tako natin kinabuhi, God expected us, ang kita ang mudominar. Kaysa daan natin kinabuhi, na kita ang gidominar. Sa tako natin ang kinabuhi, God expected us to dominate. Nga kita ang dominar, dili kita ang dominahon sa kaaway. Because uli naman ta sa daan natong kinabuhi, gusto na ko ni buhaton, kakabalukong malipay ang Diyos. Igsuon, can we check our lives? Naglakaw ba ta diya sa kabubuton sa Diyos? Naglakaw ba ta diya sa kabubuton sa kaaway? Kaya kung naglakaw ta, many times we fail. But the process of perfection is slowly leveling up. Kahinay-hinay na siya may so. Nahangtod mo ako ng parang may kalay na ilang akong kinabuhi ka niya ito kaysa karoon. No? Ingon na hindi na, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells, for to me is present with me, but how to perform. Ang paghimo na agila sa ako, ang pagsugot na anak. Pero for to will is present with me, but how to perform, kung sa akong paghimo, what is good, I do not find. Slave gani. For the good that I will to do, I will not do, but the evil I will not to do, that I practice. Ang dautan man ninuon ang akong gahimuon. Verse 20. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Kay giduminar gani ang kinabuhi nato sa sala. Kay wala pa man si Kristo. Hello? Ang daan nato ang kinabuhi, wala pa'y nagdumala. Kaya ang nagdumala paani ang demonyo, ang kaaway sa Diyos, the enemy of God. Upay kumala. That's why this anong yun niya, I find then a law that evil is present with me. The person who wills to do good, but I delight in the law of God according to the inward man. Why? Because the spirit of man is in the innermost. Ug diha lang diha gadil si Lord sa innermost man. The spirit of man in the innermost. Diha gadil si Lord. Diha gadil si Lord. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is my members. Oh, rich man I am. That I am, who will deliver me from this body of death. I thank God. Inay mo tapad. I thank God. Ipasalamatan ko ang Ginoo through the Lord Jesus Christ. Oh, so then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Isya,
who rich I am. No? I thank God through the Lord Jesus Christ. Kinsay mga lawas? Ginoong Jesus. And from the time that the Lord takes over, it's my turn to say, I will take over. It's my turn. Hawa niya diha sa daan. Kay kadugay na ka na mas tamas, dugay na ka nagmanipulate kani nga klases kinabuhi, nagdugay ra nako ning ipakamatyan. Depart! Because I will take over. Mauna niya ay ang solusyon sa daan nga kinabuhi, Panginoon, aron kini babago. And then in chapter 8, nag-hisgot diha may tungod sa kinabuhi. Actually, it talks about life in the Spirit. Kinabuhi diha sa Espiritu. Dili man na makaingan nga, may Kristohano naman ko, anong naamalan? Yes, nakapagyaman. Because perfection is not overnight. That's why ang process nato is long, or the process is long. And you're losing sometimes your hope in the Lord. Taas ang process. But we need to undergo the process. We fall down, we stumble and fall. But, naanay katakos to stand up again. Dili susama sa daan nga kinabuhi nga, ala, sige, patuyang na lang kita. Kanang daw, murag, ay sige, okay, kay gisubmit na to ang atong free will nga to sa kaaway. Pero sa pagko na kong kinabuhi, there is always strength and power to stand up and fight again. But many times we fail. Many times. But on the process of the journey, naagyo na may soon. Kaya hindi man na pakabantay mo sa isalita sensitibo. That's why in order to be sensitive, you need to be prayerful and you need to consult. Study the Word of God in order to be sensitive that along the way, na ay mga landmines nagaibutang sa kaaway. Ang mga Kristohanon, my people perish because of lack of knowledge. O naging na Ginoo, naghano na laglag, naghano na kantos, tungkol sa kakulang. Well, Lord, tabangi kami. Tabangi kami. Ang dahil na itong kinabuhi ko natin niyo, kamalunta what is right and what is wrong, what is good and what is bad. Kamalugita na, kini, morning good, dapat buhato din. But kabalo ba ta usay laki? Usay kulang? Usay kulang. Sa daan nga kinabuhi. Power, strength, and power that only Jesus Christ can give. Mga ginamulang maigsoon. Tanawa, slave ta sa daan na itong kinabuhi. Kinapos na. Usa kung asa, ta gusto na doon sa kaway, itakta na nga itong ilong, atang malingit ta, lingit sa wala, lingit sa ta, lingit sa tuon, lingit sa ta. Why slave ka ni? We have no freedom. We have no freedom of choice. Kay kung asa ta palingion, asa ta padtuon, dadto ta. But sa bago nga kinabuhi may soon, nanay ka na human. The freedom in the Lord Jesus Christ has been already restored. Therefore, we have power to say, no, Satan. Ay, di na pwede sa tanas, di na pwede ha. Pila na ako inagkaroon. Kapadayon ka lang gihapon pa namas tamas karoon. Gili na, putol na, bugto na ang curse. We have that power na to say, no. To perform what is good. Pero sa daan, wala yun, Panginoon, wala yun. Kinapos tao, we have no power. Helpless na. Mga galing kinahanglan yung mga ni Jesus kay dili kaya. We are too weak to save ourselves. Kuyang kahit na dili kaya, helpless kayo ang tao. Walang kinahanglan nga mo, anigit sa Ginoo Jesus.
gihapon ta, kay ulipon na ni, sunod-sunod lang sa iyang amo. Kamalumatan ang atong amo sa daan nga kinabuhi ang away sa Diyos. That's why God is slowly restoring that strength and power that comes from the Lord Jesus Christ. Ang kita lang, dili pa inana ka sensitive kayo. Dili pa inana ka strong of discernment to follow the Lord Jesus Christ. Mula ng mga pastor, kanunay nagatudlo o discipleship. Because discipleship is learning how to follow the footsteps of Jesus Christ. We will never be called a true disciple kung wala ka nagsunod sa lakang tikang ni Ginoong Jesus. Muna ginay-ginay ka i-restore ni Lord kini nga mga mutangan step by step, season by season. Kaya na ni Lord kini nga pagsulay. Muna imo sa Corinthians, kini medyo ka-level up na ang strength and power. Kini na po pagsulay. Nakalabang na po, kini po, nag-level up na po. Sa totoo ang isulti, kang sala, dili na siya steady. Ga-level up ang sala. Ga-level up. Hanggang pag-abot sa panahon na dili na, muna ko na siya, na kanang dili na di mo kaya buntugon. Musa dili pa lang ison, ipakita na kaya ni mo buntugon by the strength and power of the Lord Jesus Christ. The problem is, we do not walk. Dili tagal lakaw diha sa Espiritu. Una importante kaayo yung nga ison nga maglakaw ta diha sa Espiritu. So it talks about life in the Spirit. Basic. Basic yun kaya, elementary yun kaya nga exod. Ang susi ko, kaganina pa lang na iyo, ako i-confirm na ako ang ipadayag ni Lord. Hala ka no, the first 3 lessons speaks about life. New life, how to receive new life, how the assurance of new life. God, it is only through Jesus Christ that we can regain the true life in the Spirit. Pinaagilan kang Kristo Jesus. Dili gani mapatulan sa bisan sa pundok, sa bisan sa lugar, sa bisan sa church, sa bisan kinsa nga mga tinamo dili naharagin kang Kristo ni mamatulan na klase sa bag-o kang kinabuhi. Yeah, pag-abot dito sa 4, 5, and 6, nag-isgot your prayer life, nag-isgot sa life, ang imong prayer life, isgot na po. Pag-abot dito sa lesson 5, nag-isgot na po, your life according to the design, what is in the Word of God, the Bible. Kanang kinabuhi hindi mo nga gidesign according to what the Word of the Lord said in the Bible. Kinitanan nga mga butanga, importante kay may maluan sa pagkuha kinabuhi. And then, pagkapot sa kanang lesson 6 ba na? Hello, lesson 6. Your walk, August, kung talagang sa nagpaglakaw na sa Espiritu. Hallelujah, mga eksolo. Step by step. Kumusta ang atong paglakaw diha sa Espiritu? Gikinahanglan na yung maglakaw taga sa Espiritu. Kay bago naman kinabuhi. So maglakaw kita diha sa Espiritu. Kanang Espiritu daw na from the day that you have received the Lord Jesus Christ in your heart as Lord and Savior, then the Lord Jesus Christ takes over. Nagpuyo na rin siya. Nagdumala na rin siya sa kinabuhi. Hand in hand na rin ka na because perfection is on the process. Just submit. Kaya ako na bahala na. Ako na bahala, ani. Because the power is in the Lord Jesus Christ according to the power that is working inside of you. Gipapuyo naman ka mo si Kristo. Okay, gipapuyo na mo si Kristo. Then siya na bahala because according to the power that is working
inside of you. Ayaw lang ka kagoon kung many times you fall and stumble. Kaya part of the process man na. Just submit. Ang importante, you can always stand up and bounce back and fight and move on again. Muna ganda siya importante. Si Lord na ang bahala. Hallelujah. So, what is life actually in the Spirit? Number 1, yes, basa mo sa nato. Nabasa na ba nato ang chapter 8? Kaya giagian man nato ang chapter 7, no? Iyon din na. Naagian na nato. Nabasa na nato. Video 9 of 16. So, number 1, what is life? What is actually life in the Spirit? Number 1, it is a kind of life without condemnation. So, balik din nato mindset. Kung naitingog din ha, na apart from the still small voice of the Lord, that is not conviction. Because ang tingog ni Lord, conviction. Ang tingog sa kawa ay condemnation. But the life in the Spirit, ang kinabuhi niya sa Espiritu, it is a kind of life without condemnation. Usay kakabati na ito ng condemnation. Why? Because we stumble gani, we fall sometimes. We pakalapas na usay sa standard ni Lord. But thanks be to God that there is strength and power to stand up. Because perfection is all the process. Because naman kaya mga Kristoano mo give up. Musukom na lang sa gusto sa kaway. No! Dili, dapat ingon anak. Nga, that's why naman kayo mga backslider. Hindi give up man. Dili kaya. Dili kaya because you choose it. You receive it. You receive the life of Satan na hindi mo kaya, bitaw, hindi mo kaya. Give up ko. Isuko na kain ka sa mga buhat sa kaway. So it is a kind of life, no? It is a kind of life without condemnation. Inay mo kaugalingon. Satanas, gipakamatyan ako, gibahiran ako. Sa dako kay nabiling kinabuhi ni Ginoong Hesus kito ibabaw sa cross kaya ako gipakamatyan. Sometimes we need to deliberately, no, remind Satan our stature in the Lord Jesus Christ because Christians are too careless. Careless kay Kristohanon, walay alaman. Muna ko take advantage ka nun na yun. Diskutan ito, Satan, the evil always takes advantage sa kawalay alaman sa Kristohanon. O daghan kay ka-suffer. Daghan kay ka-perish. Munang ang mga nangagpuyo-puyo kay encourage na mo. Pag minyo na mo, karon no, actually, pagkaman simba, ato na po dito sa kasal na po. Bago lang ato Thursday, nga nagwahalik ko sa kasal. Karon ato na po mis kasal. Ano man, may so, it is only the solution. Gusto ta, overflow ang panalangin, then stop living in sin. Stop living in sin. Courage you need. Munang dagang kay ibang kasal, karon tuiga. Because it is only the way. No? Nga ma-enjoy na ito ang panalangin ni Lord. Kay, muna inungdan na dili kay kapamuhat si Lord sa kinabuhi Kristohan, sa kinabuhi nato. Why? Because of that sin. Nakinahanglan yun, putlon. Kanang tag-as kay nga mga butang sa kinabuhi nga kinahanglan pugkanon. Kanang sa Corinthians. Kanang mga magkahi kay nga mga butang sa kinabuhi nato. Kinahanglan rugmokon. Aron padayon nga makapamuhat si Lord sa kinabuhi natong Kristohanon kanang kinabuhi nga bago. So it is a life. It is a life. It is a kind of life without or no condemnation. Muna siya may isuwa ng ni Angelina Sulti. And the second
medyo paspas ra mo igsoon. Second is, it is a kind or it is a regenerated kind of life. Balik ko sa verse 1. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ, to those who are in Christ Jesus. So, kung tinuod ka yung ginawat sa Diyos sa imong kasing-kasing, then that's the time. That's the time that the process of regeneration. Other words sa regeneration is new birth. PSC, no? New birth. Second birth, rebirth, or born again. Ginahanglan ng second birth. We need to be born twice in order to die once. Dili na po ng balitan mo yung so basic kayo. We need to be born twice, the physical and the spiritual, in order to die once. Maragis ko sa Nicodemus, o the Lord Jesus. Kaya wala ka nakasabot si Nicodemus, good. Usa ni Kislutan ni Jesus sa John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see. Kita mo ka, klaro ka, blank kayo sa katanan. Unless a man be born again. Wala man na sabi ni Nicodemus, good. Abi Nicodemus, John man na, dako na nga tayo, ibalik rugas tatuangkan. Literal kayo yung pagsabot, but Jesus Christ is talking about spiritual things. Spiritual things. Spiritual na gisgutan ni Ginoong Jesus. And the only way to be born again is to receive the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior. And that's the beginning of a kind of life na regenerated. Bisan taas ang process of perfection, but at least iabot na ang gahong. Ihasulod sa imong kinabuhi, nga kaya na nimong himuon, nga balibaran si Satanas. Dili susama sa daan kinabuhi, naligid ka kamalibad, bisan unsaon. Sunod-sunuran kit ka kung siyang gusto maitabo, na ganyan yung rabakan niya sa inferno niya. Dili lang tayo halata. Dili kayo halata. Because ang mga mata nato, hindi nga kalibutan. Galang tao ang good, okay man, enjoy man ang kinabuhi, hindi nga kalibutan. But that's the kind of life na doomed to distraction. That's why kinatas bala ang kasulatan nga, love not the world and the things that are in the world, because the lust of the flesh, the things that are in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Kisay iskutan nga is not of the Father, our Heavenly Father in heaven. Kung mahigong mata sa kalibutan, because if any man loves the world, the love of the Father is not in him. Sakit kayo igsoon, basahan eh. 1 John chapter 2 verse 15, the love of the Father is not in him. Unang dili, daghan dili mo. Dawatan ni mo si Ginoong Jesus, may mo personal na Ginoo. Dili sila mo nawat. Why? Because naka-stake diha ang imo temporary life here on earth. Ang imong kanhing i-enjoy, dili taong di mo ma-enjoy. Inana ang mentality sa ubang mga tao. Okay na i-break mo imo. Iskut lang ta, bisa kung sa topic, pero ayaw i-quiz-quiz sila na imo religion. Ayaw i-quiz-quiz. Iya ko hilang sa akong religion. Kay kandado sirado ni po. Usa ko, pag-storya ta, ayaw na touch ang topic. Mahitungod sa imong Jesus. Anak mga tao, isgot lang, bisa nung sa nga topic, ayaw lang po iskutin. Anak mga tao karon. Why? Because they choose to hold on the things in the world na temporary, no? Temporary enjoyment. Hallelujah. Then, that's the first, or the second. It is a kind of life, but it is a regenerated kind of life.
Dapat makita na itong mindset. Sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Has made me free from the law of sin. Usa na siya na klase ang kinabuhi, life in the Spirit. What kind of life is that? It is a kind of life, no? It is a life of freedom, of sin and death. Kinabuhi na may kagawasan na nga dili na ulipon na bisan o sa ipabuhat sa inyo ulipon man ka, you have to choice. You have the choice. Kung ulipon ka sa kaway, kaya kung sa ipabuhat niya, buhaton man mo. Why? Because you have no power to say, no, Satan, no. You have no power to resist. Kaya kinabuhi sa Kristohanon nga nanay ba kung kinabuhi, you can always resist so that the devil will flee from you. Okay, it's James chapter 4 verse 7. Resist the devil and he will flee. Pero sa nga kinabuhi, you cannot resist. You have no power to resist. That's why you will never flee from you. Biisan sa katulog, taparan ka pa niya, magdulog pa mo. Tanawa kayo nga nung, you have no power. You have the power to resist. Pero daan na ang kinabuhi, mahigsuna, daan na ang kinabuhi. That's the old life. But the new life in Christ, lain na power to choose. No? Dili ka mag-add, because the free will still, you have that. Dili, wala, kikuha ni Lord ng free will, di mo ha? Freedom. But at least na-restore back ang imong kagawasan. Kanang ang klase sa freedom, wala na sa daan mo kinabuhi kay sunod-sunuran ka gani. Sunod-sunuran ka, pahimugag sala, imugag sala. Pero sa bakong kinabuhi, lihat kang Kristo. Kaya na isuot. Kaya na. Kaya na. Hello! Kaya na. But you have to make up your mind. You have to make your choice. I will praise you, Lord. I will worship you, Lord. I will follow you, Lord. Kay naanay will power, gani. Hello! Pero kung i-choose yun ka na ako may gusto to do what is wrong, dili na mo tayo. Because the choice is still ours. Ato, gihapon na free will. Walang lakwaan ni Lord. That's why gani ang atong will kinahanglan i-process ini ang willpower nato i-process. How to process our will? It should be first kinahanglan mag-renew sa imong mind so that you can decide your will, so that you can use your willpower. Renew your mind with the Word of God. Always communicate the Lord. Kaya kung wala, ang imong willpower, hinay-hinay, ma-weaken na siya. Munagdaghan ka backslide, kaya mo give up, dili kaya. Una-una ang mula sa kaway na sa the lies of Satan. Dili kaya, dili kaya, dili kaya. Baka nasa demonyo, mga igsoon. Hallelujah. Isang pag naa siya, marilang, that's your lie, Satan. That's your big lie. Hindi ka dili kaya. Anak sa Diyos, ingnan yan, dili na mo kaya. Anak kas Ginoo, kalabing kamahanan, tagiya nagpugna sa langit ug sa yuta o tinig na ng butang na nakapuno nini, inon ka dili kaya. Ay, Satanas, nakaminus ka sa akong langit ng amahan. Kung makita tapalang ka, magsinumbaga kita. Pero kaya pulong sa Diyos, naging we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities. Ang ako rin gamiton, mga armor sa tanas weapon, hindi ako kauling katapos.
ang ako na yung gamiton, pulong magay sa langit ng amahan. Pulong, oh. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Mga manay dapat na nili manay madala ni sa kagwapa, kagwapo, ka-bright, kung sa'y collection, di manay ni madala, ay kanira manay sa kanasa. And submission to my Heavenly Father. Mora manay ni, ang hinagiban nga akong himuon gamiton para mabuntog ka. Christians, we need to use the power of the Lord Jesus Christ. Dili makaya sa kawaling katapos. Dili kaya. Gusto ka ma-promote? Ay, kung Kristuhanon ka, gusto ka ma-promote, ayaw yun gamit sa iyong kawaling mong katapos. Kung Kristuhanon ka, gusto ka mo sinsungya na ang business, ayaw yun gamit sa kawaling mong katapos. Paningkaw mo. Ayaw, or connection, ayaw. Gamita gayon ang i-provide na ni Lord sa Ephesians chapter 6, verse 16, 17, and 18. Or gikan pa sa chapter 10. Gamita gina-example. Maninunda ng mga Kristuhanon, trigero, malimot, ungaw. Malimot na naanay mga ilagiban, mga gi-provide ni Lord. We only have to appropriate it, use it, and wage it against the enemy of God. Gamiton! Ang problema, dili magamit, kulang sa kanan. Dili sa magamit, kulang sa gahong. Kayong saan man pagkagamhanan sa kinabis Kristohanon. Kung saan man. Wala na galing ipangsulog ang mga hinagiban. Wala na ampo-ampo. Wala na bulong sa Ginoong gikaptan. Habol na kayo. May gani ka na yung mga overnight prayer nga panahon makabain-bain ratang hait ra ni gamay ni atong mga sword. Hallelujah. Woo, Lord Jesus. Hallelujah. It is a kind of life. It is a regenerated kind of life. Third, makita na to. It is, dahil katulong makita na to diyan sa verse 3. Sa verse 3, it is a kind of life live for Jesus. This is the new life. This is the life in the Spirit. Kinabuhi din niya nga. Kagiginabuhi, para lang yun kang Jesus. Dili para sa mga kawalingon nga kausa. It is only for this cause. It is only for this cause. Para lang yun sa himaya. Para lang yun sa glory ni Jesus. This is the kind of life. This is the life in the Spirit. Muna nga klase sa kinabuhi niya sa Espiritu. This is a life. This is a new life. It is a kind of life. Live. Kinabuhi nga kinabuhi para naging kahimayaan ni Lord. Muna nangandoy ako nga Lord, mga bato na kinibiyuta. Lord, bahala. Lord, huwag mo na mabilin ka na po, Lord. Basta for this cause, pagpakala to ang Ginoo. It is for this cause, Lord. Kinigyon nga kausa, Lord. What we are living for. Sa pamanian, ang klases kinabuhi. What kind of life you are living? What kind of life you are living? That's why prepara na ako kumanan. Life is inevitable. Dili na ito ang kaibaluan. Who would ever think? Mawala sa pastors. Baskog siya gawas, normal ang tanan. Ako na pag-maintenance, blood pressure taas, cholesterol taas, na pag-maintenance. Na-operahan na po, lakan ko gi-undergo ng mga medical na process.
Pero si Pastor Samson, normal siya tanan, normal. Dili taas blood pressure, dili taas cholesterol, sugar, normal lang tanan. Food, everything. Nagkakaon siya ni Lord. Sa inana lang, kasayoy, nga mong piyong lang. Life is inevitable. That's why may exhort, ikinahanglan, masison ta sa pulong sa Diyos. Walay lain mga season sa atong Christian life, sa bagong kinabuhi na matunan. Pulong sa Diyos, presensya sa Diyos, pag-communicate ka nun ay sa Diyos. So, kung na-stop na ang imong communication, what is the essence yun actually of a right relationship? It is actually prayer. A heart-to-heart talk with God, because prayer basically is talking with God. What is relationship after all kung walay communication? Siya matawag na relationship. A father and a son relationship, if there's no communication after all, it should be a two-way process. It should be a two-way process. You talk to God, and God will talk to you. When you're praying, is you talking to God. And when you study the Word of God, the Bible, it is God talking to you. But many times we fail. That's why matingalan ta, mayunay ta, nga nung ipasagdat ba ng kunin mo, Lord, nagwala kaging dako pasabi. Everything has been provided already. Nag-careless mo ka. Wala ni mo gamit ang tanang lutang na ako nang i-provide. The strength, the power of the name of Jesus, the power of the blood of Jesus, the power of the word of Jesus. You abide in me and my word, abide in you, basic elementary teaching. Pero mas daghan ang oras sa kalibutan. Luling hayaw diri, luling hayaw diri. Gadgets diri, gadgets diri. Technology diri, technology diri. A true disciple of Jesus is truly a disciplined one who knows how to manage his time. Mahurot na yung oras sa sige nilang dumok may igsoon. What advantage is it? What advantage? Kung mahurot na lang. Dili di siya dautan because baka tabang din. Hypocrite kay kung may nga dautan din. No. Kaya take advantage ganin ako every morning. Katapang kainin mga isus. But anything you put first before God is idolatry. Kung kana na ang nagkontrol sa kinabuhi ni mo, idol na natin mo, idolatry na natin mo. Kay mo yung ihatagan kung dako nga oras panahon pagtagad. More than your relationship with the Lord Jesus. Hinanang na itong pag-nurture sa atong relasyon sa Diyos. Nausay isa lang atong mga panag asawa, mga uyab, ibutang pa nato, labaw pa sa atong Ginoo. Masatagan pa nato, dako kaayong pagtagad, labaw sa atong relasyon sa atong Ginoo. Nga mo'y makahatod natong paingon langit, mo'y makapapuyo natong paingon langit, yung gusto sa puyo o langit, pero mapalabi natong kining mga butang kalibutan. Papadagli na to sa Ginoong Hesus. Hallelujah. It is a kind of life live for Jesus and Jesus and Jesus alone. Kaya na ito na mo isun. Kung inong ito sa ayaw sa simba karon kay mga ligo tagdagat.
Kung ikaw indon ana, o kung ako nga wala ko nimo gi-invite kay Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves, Biyernes, Sabado. Nga nung karon di ko nimo gi-invite, wag pasabot, something is going on in the spiritual realm. Gusto ko sa away, kadili ka mo simba. Muna ito mong yung Domingo ang invitation, no? Kaya nga mo, kaya mo simba ka, mapuno ka, magmobra na ang ginawa dito sa church ninyo. O yung simba ka, mapuno ka. Magamhalan ka. Makabatog ka, busog ka, tapos kakahuman. Ay simba, gamitan na yun ang nearest to the heart. Piso di baliban kung nearest to the heart ang gamiton. Kanapitang doon kasing-kasing. Agoy, malain niya siya. Agoy, pasakit niya siya. Agoy, di na niya ko librehong sa Jollibee. Agoy, di na ko librehong sa Pamiliti. Palapit, gamay ng pagsulay. Soon, gamay. Gamay ng pagsulay. Maletgo, hindi mo yung relasyon sa Diyos. Kung sa gamay, mapapagaling ka. O sa lang sa mga pagsulay ka. Hello? Kung sa gamay pahandaan, ipakita ng kaya butuon pag may time sa mga ginagmay na time. He that is faithful in little is faithful in much. Kung matinudaanon ka sa mga gagmay, tistigi ka ni, anag-anag ka na, may suon. Pakilan ka, sa gagmay, mga butok, kapilan mo kang dugo. Kung sa panalangin galing gagmay, hindi ka kapilan, dili mapasinunggan si Lord sa gagmay. Ay, anabili ka kapilan sa dugo. Kaya kung si ginagmay gani, sa piso, dili ka gani kapilan sa piso. Sa mga tausan pa ba? Nagili. Tingala ng mga Lord, panalangin mo, Lord. Mauginay, gusto na ako, pero ikaw ang gunangga. Himo, anak. Ikaw ang gahimo, anak. I have given you the power to dominate everything in this world. Ikaw ang gahimo, anak. Dili ako. Pero many times, pag naipagpa, si Lord ang atong pasahin na. But we are the ones who are so careless. Kita actually ang landang lives. Hallelujah. And, ang ikaw pa tada, it is a kind of life of freedom, of sin and death. Na-mention natin kaganina na we need to be born twice in order to die once. It is a kind of life. It is a life of freedom and freedom of sin and death. So sa kaaway lang lagon ta, the thief coming to steal, to kill, and to destroy. John 10:10. But the kind of life that the Lord Jesus Christ is offering is a new life, abundant life. No? But I have come to give life more abundantly. Yung mga mga Kristohanan nga, wala ka Lord, dili kita tinuod. Dili tinuod ng abundant life, Lord, nga akong giginabuhi ka nun. Pero i-check na ito itong kagalingon, nga nung dili na siya true to reality. Many times we neglect our relationship with the Lord Jesus Christ. Ipasabla na ito. Sabi sa nun sa relasyon, istingin. Kung magtiayon mo, pasagtin, na wala mo'y komunikasyon, magkasinagtanay po mo. Diba? It should be a two-way process. Express ka, siya sa express mo. It's not a one-way process of communication. It's not a one-way process of relationship. It is always a two-way process. Nagugmad ka, nagugmad sa siya. Kamong duha, mamamay palang sinagdanay. Kay kamong duha, nagkahimusa sa pag-ugmad ani in order to achieve success. Walay ma-achieve ka success sa relationship kung usa. Ang naglihok. Murag bato ang isa. Wala naglihok. Usa na mag-ilihok. Ang bato, may kinabuhi, di ba? Kung kamong duha, na
kinabuhi kamong duwa, nagumad, moabot yun ang success. Inana na siya mga ison. Hallelujah. This is the kind of life na gusto nato. This is a life in the Spirit. Atong iskutan. The life in the Spirit. Hallelujah. And then, naapay ikalima nga makita nato diha mga ison in verse 4. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mamalangin mo yung suon. Kinasig kita ni Lord, maglakaw kita rin sa Espiritu. Usa ka paagi sa paglakaw, nga naglakaw, nga maklaro na itong naglakaw kita niya, kauban ni Lord Jesus. Dahil sa Espiritu, nga ipapuyo na ito sa itong kasing-kasing. Is kaya ba, komunikasyon, prayer ba, kabisan asa mo, nagstorya mo. E kung hindi mo mag-istorya, di wala din mo i-acknowledge yung kauban mo siya, walking with Jesus. Wala din mo i-acknowledge kauban mo, naglakaw, hand in hand. Walking every day, walking all the way. Dami tayo mga, what sinan ko mga istorya nga ko, mga unta, diritsro na, walay, ampo, nga waiting ko kayo ba? Waiting ko kayo, dumod niya, waiting ko kayo. Kao na rin, so, wala hanggang tapos hindi mo makita na doon. Hanggang bisan ka ako sa hindi na ito hanggang si Lord. Hindi na ito may istorya na, oy Lord na angkay. Ay, sa Lord na angkay ka Lord. Thank you kayo na sa pagkawan. Lord, salamat. Ikaw sa iyong provision, Lord. Gakalimutan lagi na ito. Pagmata palang guntang, Lord, salamat, Lord, nga. Wala kong ibangungot. Samtang natulog ko, Lord, kaya karon di na makamata. Oh, nakanoy. Atong hospital. Or even not in the hospital. Di na makamata. Kaya wala gigong pobre, gitangungo. Kung dato, ang cardiac arrest, iligliso na mga na siya ko. Ano nga, ikso niya, di ka mo kasalamat na salamat kay Lord. Happy Lord, imo kong ipantayan. The Lord never sleeps nor slumber. Sa pagbantay ka na to, kabantayan ta, malay mo salmo, grabe, kabantayan ta ni Lord, natulog ta, kabantayan ta, wala, di kapamot ang kaway, kay, karon na ba, ma-overtime ang kaway, pamuat 24 hours a day, kapamot ang kaway, kung sa sa'yo ko, kalisod ka na ginawa, kay, nagdampo ka daw, bagay ka na nadulog na ikaw sa, in Jesus' name, nabalik, na-restore, nakadulog sa Jesus' name. Because there is power in the name of Jesus. Ako'y, namuday na makawat. Team Kamit, hello, the team Kamit, to steal, to kill, and to destroy. Saglata kabantay, nakawata na niya ita. Alam, niya harap-harapan, harap-harapan. Ikawat na, bantay ta mo yung Hallelujah. It is a life guided by the Spirit. It is a life guided by the Spirit. Gigiyahan, dili na tunda ang Espiritu ang gagiyaw. Katong evil spirit. Dili na to kay daan na to. Ang tanang tuta, bihakang Kristo pagkunay. Any man being Christ is a new creation. All things has passed away. Behold, new things has come. Kay bago na ang mga butang, that's why He will always guide us. Gahan kita niya na this is the right way. Yung maliko, mangginta, maliko. Ayaw yung testing. Ayaw yung testing. Say, may sumalon kay Kelis, naging kayo. Kaya ko rin. Ay, nalimot. Tinoon, kaya na ito. Ay, kalimtis Kristo. I can do all things through. Nice, fine. Rebecca, kaya ko din. Kaya. Ay, sinati kayo ang kaway, anak. Anak nga word, kaya ko din. Sinati kayo ang kaaway, anak.
nga linya. Siya may original na linya. Pero mutanig yun o Kristo, pinaagi kang Kristo rin. Kaya ko rin through Christ. Sige kita mga Kristuhanon kay i-declare naman yun nato loudly. Declaring loudly. Kaya na to! Kaya! Kaya na to! Gahulat din kong kanusa. Magiging ko ng ngalan ni Jesus. Kanusa, magiging balik. Kaya! 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 Gahulat pa ito. Kanusa, magiging itukon ng ngalan ni Jesus. We can do it! We can do it! We can do it! Na may sumpay. Through Christ. Hello? Ang mga Kristuhanon kay gamit na magaling ng espada, habol pa, gitaynan pa, tili siya hain. Unang may ingon na ng bad spirit, ako, nakailang ko kang Pablo, Nima. Nakailasan ko ng isang yaw ni Pablo ang Kristo. Pero ikaw, kung ako kailanin, wala hindi siya mukundang. Hindi siya mukundang. Hallelujah. Ina-praise so na natin ang pagkakaroon sa ating Kristo. What is life in the Spirit? What is life in the Spirit? At yung tanawa lang may zone kay many times, ang atong mindsetting, pareha rin sa daan. O mawita ang mga silingan na naman, inananap din siya daan. Wala makita ka na kung makausapan. Kaya bitang kausapan ka, ito, grabe ka na siya, lampat ka kayo ng tao, pero karoon bitaw kayo, grabe yung pagkamagkugyan, grabe, makita. Ibsuon, dili ka na mga silingan na, ay, nana, malumo na magina siya daan. Ingon, anak na magina siya daan. Timanin niyo ang ison, hindi ang pagkamalumo na to, by nature, o by birth, ang makaluwas na to, makapalagip na to, is only Jesus. It is only Jesus. By accepting Him and allowing Him to reign, maghari and rule, o magdumalas kinabuhi nato. So that this kind of life will be a life without condemnation. Walay ikasaway sa mga tao. Walay ikakondem. Nga may ng mga tao, parera magyapon kaya itong karoon na. Pero magyapon na sila. Ayaw tukutik siyon. May nanaon na sa timonyo. Kaya kita, we need to put a stop. Karoon rapat taman sa tanas. Kaya ang akong kinabuhi, karon o sa umabot, bago na. Amen. Di ka na makapalamas-tamas. Enough is enough. Amen! Magpapalato ang Ginoo! Hallelujah! Imunana dapat mga igsoon. Hallelujah! Kaya kinako ang tanan. Kaya kinako ang worship team. We will continue to worship you, Lord. Give you thanks, give you praise. Give you glory, Lord, because the glory is yours. Give you wisdom, honor. Hallelujah, Jesus. Lalay ko ka, Lord, sa walay katapusan. Pagkamaayon mo, Lord, wala kayo sasama ka rin. Na Diyos, nga akong pagkakaroon. Tag-ihas na lang nagpag-us sa kinabuhi na mo, Lord. Kinabuhi, Ginoo, nga heaven bound. Kinabuhi, Lord, nga abundant here on earth as it is in heaven. Kinabuhi, Lord, nga guided sa iyong Spirit. Kinabuhi nga walay condemnation. Kinabuhi nga regenerated, O Lord. Kinabuhi, Lord, nga kikinabuhi, Ginoo, para lang yun sa iyong kaimayan. Salamat kayo nini na kinabuhi. Lord, nag-aampo ako, Lord. Kaya kanimo Ginoo. Nga ang matang kinabuhi sa mga kaigsunan. Nga ani-aniining mga orasa, Lord. Nga nakadungog sa imong mahal nga pulo. Nga gikan aning adlaw, O Lord.
mabago na. Hanggang mga butang manlabay na, mga bago mga butang, mga buto. Tungkol sa bagong kinabuhi, ngayon mo nang ihatag, pinakakita ko sa Kristo sa iyo. Kailangan iabot, may puyo sa iyong Isus na akong kasintas. Nag-aakwa ko, Lord. Nagiling ang kinabuhi ko. Mamahimo kayong Ginoon na kinabuhi na malampos. Sa among journey, Lord, na sa panahon sa iyong pagbalik, Lord, makaplagan mo ang among kinabuhi na worthy, na budawat niya na kitaganan ng salamat, salamat kayo, Lord, sa gamo sa iyong mahal na tulong na magdala o kanunay magdala, Lord, sa kinabuhi na susama ka, Lord, nagdala sa kinabuhi ang iyong mahal na tulong. Dili ka, Lord, luhaan, Ginoo. Ikaw ang Diyos na nagbago sa among kinabuhi. Kasalanan ni amor ka, Lord, kinabuhi, ibitbit ni mong bagong kinabuhi, Ginoo. Kung magandaan kinabuhi, ibayra na rin mo dito sa Diyos. Dili
para ako, luto ka po sa inyong iingon.